Okay, good evening or good morning ba or good afternoon kung anong oras mo ito tiningnan. Ah, ito na tutorial is all about Photon. So from Banana Dev. Okay, punta tayo dito sa photonengine.com. Then mag-sign up ka dyan and then punta ka sa Gmail mo and confirm. After mo ma-confirm, punta tayo dito sa dashboard. And then, create tayo, new app. Tapos, itong fun. Yeah. Select natin yung fun. And then, application. Like for example, a multiplayer shooter. Tapos, version 2. And, okay, create. Dapat naka-multiplayer ha. Then, copy natin ito. Tapos, punta sa Unity Hub, gawa tayo ng project, Unity 6, Universal 3D. Let's call it GD8 Fun Tutorial. Then, create. Tapos, wait natin. Matapos yung Unity na editor. Okay, tapos na mag-load yung Unity editor ko na new project. Punta tayo sa package manager. And dito tayo sa Unity registry. Download natin si multiplayer play mode kasi magagamit natin yan mamaya. And then punta ka sa Unity Asset Store, search mo is Photon Fun 2. After nyan, dun tayo sa free. So ito. So add nyo yan sa assets nyo. After nyo ma-add sa assets yan, open in Unity. And then download at saka import. So sa akin, tapos ko nang ma-download, then import ko na lang yan. And then import. Then yes for this all files. And then may lalabas na fun setup. So close lang natin yan. And then dito na lang tayo sa Photon Unity Networking and Fun Wizard. Locate Photon server settings. And then click nyo itong arrow na ito. Then dyan natin ipipaste yung Photon natin na ID. So nasa na ba? Ito pala. Multi shooter version 2. Then paste ko. Tapos yung fixed region sa atin is Asia. Tapos okay na yan. Okay, next is import natin yung assets na galing kay Banana Dev. So nandito akin. So 900 MB yata yan. So matagal-tagal to kasi malaki yung file. So wait nyo na lang. Then import. Okay, tapos na mag-import, punta ako dito sa map na scene. So wait nyo lang yan, maglo-load lang yan. And then punta sa room manager, and then yung connecting UI, i-on natin para ma-import natin si TMP Essentials. After nating ma-import, close na natin. Okay. Then, i-hide muna natin ito. Tapos, punta tayo dito kay Room Manager.
So, gawa tayo ng scripts folder. So, scripts. Then, gawa tayo ng mono behavior script. Tawagin natin room manager. And attach natin dito kay room manager. So, maglo-load pa. So, room, ayun lang. Okay. Room manager. Open natin. So, ito yung code. So, ang kailangan natin sa room manager natin, ito is mag-using tayo ng photon dot fun. So, ayan. Then, instead na mono behavior, ito ating callbacks. And, hindi natin kailangan tong update. Ayaw ko din yan na comment na yan. So, next is gawa tayo ng connection. So, bali ito si room manager para siya sa lobby para mag-create and mag-join. So, public override natin galing dito. Void on connected to master. Tapos, okay, bakit ganyan? Ayan. Tapos, dito naman sa start natin, kailangan natin is yung photon network dot connect using settings. Ayan. So, kung sa Firebase pa, ito yung database reference. Parang ganyan. And then, public override naman. So, override para sa void on join lobby. Yeah, on join lobby. Tapos, para naman sa on join room. So, public override void on join room. Ayan. It means ito si bale yung start parang siya yung hindi pala. So bale kulang pa yan, gawa natin ng public void na connect to server. So tanggalan natin ng on connect, and then dito na natin yan ilagay. Ayan, so dyan natin ilagay. So bali si connect to server, ito yung debug.log na connecting. Ayan. Tapos ito naman si connected to master, ito naman yung debug.log is joining lobby. Then photon network dot join lobby. Okay, next is ito naman si on join lobby. It means tawag ito, gumagawa ka pa ng, or you are joining or you are creating room. So debug.log
joining joining or creating room. And then photon network dot sa ating join random hindi, join or create room. And then ito sa nakikita nyo room name, so bali ito yung parang code, tapos options, and then type of lobby, so ganyan. So like for example, sabihin natin ano ba, sabihin na lang natin MAA, ayan. And then tapos null na lang muna natin, so okay lang yan. And then lastly, sa public override na on join room, then sabihin natin successful. So join room hindi ko kasi makita yung keyword, ang dilim. Successfully, ayan. Then gawin natin is photon view, kasi is postpone natin yung player, kasi photon network dot instantiate pala si player. So kailangan natin prefab ni player. So dito gawa tayo ng public game object na player prefab, and then spawn point, so public na transform spawn point, and then player yung instantiate natin prefab, ayan, and then comma ano ba, yung position, so spawn point dot position, hindi na pala kasi need pa position, and then quaternion yun yung identity niya lang. Tapos so gawin na lang natin that name, parang string ata kinukuha niyan. And then so ganyan or ganito, comment na lang natin, so at least mapakita ko kung nag-connect ba si Unity editor natin sa server. So pag blank lang muna yan, and then pag nirun natin ito, so nakalimutan natin tawagin yung on connected to server sa start. So ito, tawagin pala natin sa start yan, save, balik kay Unity, and start. Then connecting,
Then join lobby, joining a create room, and then you are successfully joined. So ganyan. So same lang din siya sa netcodes natin na naglo-load siya. So next is mag-spawn tayo ng player. So create tayo ng 2D na 3D pala, tapos capsule, and then adjust natin. So wait lang. So adjust natin siya. Saan na ba? W. Okay. Diyan siya. Saan na ba yung camera? So I think below, ayan. So 5 siguro. Okay, next is lagyan natin ng rigid body. Tapos para hindi matumba, freeze lang natin ng X and Z. And then sa ito, tawagin natin player. And lagay natin yung create tayo ng camera. Tapos let's tag it to main camera. And attach natin sa camera is yung mouse look. Yan. Then si character body. Tapos si player naman, attach natin yung movement. Okay. Siguro sabihin natin 8 para jumping force is 10. Tapos niyan gawa tayo ng folder para sa prefabs. So folder prefabs, and dapat pala si player yung camera adjust natin, siguro lagay natin siya dyan. And then tapos si room camera disable muna natin, ayan. And then si player pwede na nating ilagay sa prefabs. And then delete natin to. Punta tayo sa ating room manager. Drag natin wala pa tayong spawn point. Si player prefab. Gawa tayo ng spawn point. So empty. Para makita ko. Ganyan, and then i-reset ko. So spawn point, I think 5. Tapos lagay natin siya ganyan, and then drag natin si spawn point dito. Open muna natin si room manager kasi may idadagdag tayo. So, ang idadagdag natin dito is para sa ating camera. Yeah. So, public na game object para sa room camera. Disable natin pag nakaspawn si player. And yeah, yan lang muna. And then once na naging successful na, so yan lang muna. And then room camera dot set active to false. So try natin kaagad. Ipa-load nyo. Drag natin si room camera dito. And then wag muna nating i-hide. Tapos try natin. So may nakalimutan ako, hindi pala dapat prefabs, resources pala dapat. So resources, and then try natin. So open pa pala muna si player kasi may add tayo na component. So photon view.
So, bali, kung sa network, wait lang, photon view. Ito. So, bali, kung sa netcode for game object, si photon view ay parang yung network object. And then, yung transform, photon transform view, yan. And run. So, dapat si player ha, prefab, meron siyang photon view, photon transform view. So, ito, okay na. As you can see, nandyan na yung player. But, nasan yung isa? Kailangan natin si window, multiplayer, and multiplayer play mode. Kailangan natin sila. So, check natin. So, nasa na ba? Okay, ayan. Oops, mali. Maglo-load pa lahat. So, nakikita nyo dito, ang problem is, lahat ng network is kinokontrol mo. Lahat na pumasok sa server or sa room is nakokontrol mo. So, yan yung problema ngayon. So, dapat merong code na wait lang, di ko makita yung ganyan. So, as you can see, silang lahat is nakokontrol mo. So, gawa tayo ng player setup. So, scripts. Nasa na ba? Mono behavior. Tawagin natin player setup. So, parang same lang din sa ating netcode for game objects na gumamit tayo ng owner. So, ganito lang yung code sa ating player setup. We need mono behavior fun. So, but need natin muna is using photon dot fun. Then, lagyan natin ng fun yung mono behavior. Okay. Sa laman is public game object para sa ating camera. And then, movement para sa ating movement. Okay, and next sa start. So, si movement equal sa get component na si movement. And then, the same thing lang yan. So, if ang photon view that is mine, then therefore pwede nating si movement is atin. Pwede nating gamitin, pwede nating ipa-move. Then si FP camera naman, so si camera that's set active to true. Ayan. So else, so copy na lang natin ito. Lagyan natin false at saka false. Then save natin. So ganito na lang, ganyan na lang. Kasi parang may error. Okay. Then attach natin si player setup kay player. So add natin sa player setup.
ayan, drag natin pasok kay camera, tapos save, save nyo, and start. So, para atin control yung sariling karakter natin. So, connecting, and then, ayun. So, as you can see, ako na mismo gumagamit nito. Okay. Then, skip ko. Ito na naman. Ayan. So, ganyan. So, ma-move din natin ito. So, okay. Yan lang muna kasi naging 27 minutes na.